Totoo ba pag ang lalaki ang kumikilos sa loob ng bahay, ay tigasin ba talaga yon? Yo, what's up mga kabok? Panibagong araw na naman pala. Ako nga pala si Bok. At yung anak ko nga tulog pa. Siya naman si Ellie. Kaya nga tinawag kaming Bokili. Habang tulog pa nga si Mrs. at si Ellie, magluluto ako ng almusal. Ang aga ko kasi nagising mga kabok. 6:30 pa lang gising na ako. Siguro nasanay ako dahil nag-aaral na yung anak ko. Kaya tara, simulan na natin ang magandang umaga na to. Fast forward na nga tayo at nagprito na nga pala ako dyan ng itlog. Gusto kasi ng anak ko yan tuwing umaga. Isusunod ko naman dyan yung hotdog. Di niya masyadong gusto pero niluto ko na lang para sa amin ni Mrs. Tapos sinabayan ko na nga ng dalawang tuyo. Buti nga at may nakita pa akong tuyo. Pagkatapos ko ngang magluto, naalala ko wala palang kanin. Kaya dali-dalian ko namang hinugasan tong kaldero na to para makapagsaing na. Baka biglang magising yung mag-ina ko. Eh di wala rin silang nakain agad. Fast forward na nga tayo at may nakita nga akong kanin sa rep kaya kumain na ako. Para naman magawa ko na lahat ng gawain ko habang tulog pa yung mag-ina ko. Tuwing linggo kasi madami talaga akong gawain mga kabok. Kaya binilisan ko na kumain dyan para makapagsimula na nga ako. Fast forward na nga tayo, nakapagpahinga na nga pala ako kaya sinimulan ko na nga igiban tong washing machine namin. Hindi kasi aabot ang hose dyan kaya tsinatsaga ko na nga lang igiban yan para sa pamilya. Wala naman kasing gagawa nito kung hindi ako lang. Fast forward na nga tayo. Yung una ko nga palang nilalaban dyan, damit ni Ellie. Hinihiwalay ko yung mga shorts niya. Kasi minsan umiihi pa yan sa kama. Hindi nga namin alam kung bakit. Kaka 5 years old pa lang naman niya. Comment nyo nga kung alam ninyo kung bakit mga kabok. Fast forward na nga tayo at tapos na nga yung mga damit ni Ellie. Kaya kukunin ko na yan syempre. Tapos ang isusunod ko dyang ilalagay syempre yung mga shorts niya. Lalong dumami yung labahin ko sa anak ko nung nag-aral na siya mga kabok. Paano ba naman? Pagkatapos niya sa school, may tutor pa siya. Tapos naalala ko nga pala, yung kumot ng anak ko, ang baho na nga nun. Kaya pinakuha ko na nga sa kanya. Parang ayaw niya pa nga ibigay dyan. Pero sabi ko talaga sa kanya, akin na nga ang baho ng kumot mo na eh. Halos 2 weeks na sigurong walang labayan. Favorite niya kasi yun, kahit mabaho na, talagang yayakapin niya pa. Maiba lang tayo mga kabok. Tatanungin ko lang kayo, totoo ba pag ang lalaki ang kumikilos sa loob ng bahay, ay tigasin ba talaga yun? Kung totoo nga yun, edi isa na pala ako sa tigasin. Pero okay lang, ang mahalaga, nagtutulungan kayong mag-asawa. Sa part kasi namin ni Mrs., ako kasi ang nasa bahay. Si Mrs. ang nagtatrabaho sa amin dalawa. Siya kasi ang may kakayahang sumuporta sa aming pamilya. Kaya kaway-kaway sa mga tatay na nasa bahay lang na katulad ko. Tama lang na tayo ang kumilo sa loob ng bahay para kapalit naman natin sa ginagawa ng ating mga Mrs. Di bali nang tawagin tayong tigasin, tigasaing, tigaluto, tigalaba, tigahugas ng pinggan, at etc. pa. Ang mahalaga, masaya kayong nagsasama ng buong pamilya mo. Balang araw, makakaranas din tayo ng kaginawaan sa ating buhay mga kabok. Kaya tsaga-tsaga lang tayo. Sabi nga nila, kapag may tsaga, may nilaga. Tapos ko na nga palang i-dryer dyan yung damit ng anak ko. Kaya kukunin ko na dyan yung mga nilaban ko. Tapos na kasi. Fast forward na nga tayo at nagsampay na nga ako ng mga damit namin. Hindi ko na nga pala tatapusin tong video na to mga kabok dahil napakahaba nito. Inaabot kasi ako ng 2 oras sa paglalaba ko. Sa totoo lang nakakapagod talaga yung paglalaba ko. Pero okay lang, damit naman namin yung nilaban ko eh. Sige na mga kabok, magsasampay na nga pala ako dun sa rooftop namin. Pero joke lang, hindi pala sa amin yan. Sa may-ari ng bahay yan. Thanks for watching.